O maliit lang. Wala naman naglimos, binigay niya lahat yung nasa kanya eh. Ilimos mo lang yung nasa loob mo, malilinis ka na eh. Lalo na siguro pag ibinigay mo kalahati. Ako, kung nakukuha mo ang punto ko, Sis Luz. Opo, Padeli, yung ilimos, yung salitang ilimos, maliit lang. Kasi nga, sabi nga po niya, wala namang naglimos na lahat ibinigay na. Pag sinabing limos, kapiraso lang yun, konti lang yun. Kumbaga nga sa ibang mga naglilimos, barya lang yun eh. Kung doon sa kaunting ililimos mo, pwede ka na palang malinis. Lalo na nga, pag hindi lang kapirasong limos, kung magbibigay ka pa talaga, at bibigay mo pa yung kalahati, sabi nga po ninyo, parang sobra-sobra pang malinis ka. Ganun po. Yun ang sinasabi ni Kristo. Ilimos ninyo ang mga bagay na nasa kalooban at ang lahat ng mga bagay ay malilinis sa inyo. Amen po. Bawa, may pag-ibig ka sa puso at no? Diba? Opo. Naipon sa puso mo pag-ibig. Marami yun eh. Sus eh. Opo. Alam mo ba't marami? Bakit po marami? Tinuturo sa atin lahat ng gawang mabuti eh. Pag-ibig sa asawa, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa kapatid, pag-ibig sa manggagawa, pag-ibig sa kaaway, Opo. pag-ibig sa hindi umiibig sa'yo. Marami kang pag-ibig sa puso. Ilimos mo lang yun eh, malilinis ka eh. Alam mo kung bakit? Bakit po? Pagka marunong ka na umibig sa kaaway, hindi ka papatay. Amen. Opo. Hindi ka mananakit. Opo. Hindi ka maninirampuri. Opo. Hindi ka magsasalita ng makakasakit ng kalooban ng iniibig mo. Tama po. So, ilimos mo lang yung pag-ibig. Lilinis ka sa maraming kaparaanan. Opo. Yung kasi ang nasa kalooban eh. Hindi nakikita yun ng tao eh. Totoo po. Yung katarungan, yung pag-ibig, yung pananampalataya, hindi nakikita yun eh. Spiritual na mga bagay yun eh. Yun ang dapat nating matutunang ilimos eh. Maglimos ka ng pananampalataya. Pag hindi ka luminis eh. Bakit? Ang pananampalatayang inililimos mo, kabutihan eh. Ang sinampalatayanan mo kasi lahat ng kabutihan turo ng Diyos eh. Ibahagi mo sa kapwa mo yun. Diba? Sabi mo sa kapwa mo, huwag ka maglalasing. Bakit? Masama yun. Masama yung naglalasing. Maubos ang pinaghanap buhayan mo. Huwag ka magsusugal. Pagka inililimos mo yun, magsusugal ka ba? Sasabihin mo, sinasabihan mo, sabihin mo ako magsusugal, ikaw nagsusugal ka rin. Para nga masabi mo yung huwag ka nagsusugal, nasa loob mo na nga yun na hindi dapat magsugal o hindi dapat maglasing. Para mailimos mo yun, ikaw mismo obligado na huwag ka maglasing, huwag ka magsugal. Ngayon, pag inilimos mo yun sa kapwa mo tao, obligasyon mong magpakalinis ka rin. Malilinis ka eh. Lahat ng nasa loob ang ilimos mo. Akala natin, ang pagtitil niya. Bakit po? Sabi, huwag kayong magtipon ng kayamanan sa lupa. Ang tipunin nyo, kayamanan panlangit o sa langit. Saan mo titipunin? Hindi ba sa 45 ng Lucas, ulitin mo nga? Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso. Mo titipunin, di ba sa puso? Hindi naman sa langit eh. Oo nga po. Sa puso pala iipunin. Akala ko po talaga dyan, titipunin sa langit. Kaya sabi ko, nililista sa langit. Kasi iniipon mo sa langit. Ayun, nililista sa langit. Pero tinitipon mo yun sa puso. Oo nga po. Sa puso muna. Hindi sa puso muna. Kasi hindi ka naman makakapunta sa langit eh.
Sa puso po talaga iniipon. Di ba naman lahat ng gawang mabuti mo, i-deliver mo sa langit. Lahat ng naipon mo, dadalhin mo sa langit. Wala namang wire transfer doon. Opo. Sa puso. Iniipon yon, kaya manang panlangit yon, pero ang ipunan nun, puso. Amen. Ha? Opo. Kaya pag marami ka ng kayamanan sa puso, sabi ni Kristo, ang mabuting tao kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso. Pwede sa puso ang ipunan. Amen po. Na yung iniipon mong kabutihan sa puso, bawat salita ng Diyos, bawat mabuting gawa, bawat mabuting budhi, bawat mabuting kaisipan, nasa puso mo, nakaipon yon, nililista naman yun sa langit. Kumbaga, ang bankbook mo nasa langit, pero ang kahadiyero nasa iyo. Amen po. Nakuha mo yun, Brad Mel? Opo, salamat sa Diyos ng marami, kapatid na Eli. Bago po. Bago po ito. Kasi ako po ang buong akala ko din po, kapatid na Eli, ang pagtitipunan o pag-iipunan ng kayamanan natin, dahil sinabi pong hindi sa lupa iipunin, akala ko po, doon po sa langit iipunin. Hindi ko man po naiisip, paano po iipunin doon sa langit? Yung pala, kayamanan sa langit, iipunin po natin sa kahadiyero natin mismo, sa puso po natin. Ito po ang ipunan. Inililista po sa langit, kapatid na Eli. Pagka marami ka ng naipong kayamanan, sumasagana na sa puso mo. Kaya meron ka ng reserbang kayamanan sa puso. Sabi, ang mabuting tao kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso. Ngayon, kaya mo kukunin, ililimos mo. Amen po. We withdraw para ilimos. Doon sa puso mo panggagalingin. Kaya sa puso ka mag-aabuloy eh. Totoo po. Pag-aabuloy na mula sa puso. Hindi ka mag-iika po. Ang gagawin mo, mag-aabuloy ka, maglilimos ka. Yung abuloy, limos yun eh. No? Manggagaling yun, hindi sa labas. Hindi dinikta ng tao, hindi dinikta ng kahit na sino, manggagaling ngayon yun sa puso mo. Doon ka ngayon makagagawa ng isang pagtulong na malinis. Walang pag-iimbut yun kasi galing na sa puso mo eh. 9:7 ng 2 Korinto. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Ayun, kaya kung meron ka ng mabuting kayamanang nakaipon sa puso, ting magbibigay ka, ting maglilimos ka, galing na sa puso. Kasi marami ka nang nakaipon sa puso eh. Amen po. Halimbawa iibig ka sa kapatid. Panggagalingin mo rin sa puso, hindi sa daldal. Yung pag-ibig na iibig mo sa kapatid, sa asawa, sa anak, sa kapwa, sa kaaway, galing na rin sa puso yun. Opo. Dahil marami ka ng mabuting kayamanang nakaipon sa iyong puso. Opo. Kaya ang pag-ibig dapat galing sa puso. Yun ang kayamanang panlangit na ipinatitipon ni Kristo. Na pagka sumasagana sa puso mo yan, nakaipon ka ng marami, maglimos ka niyan, at lahat ng bagay lilinis na sa'yo. Pag natuto kang maglimos ng mga bagay na galing sa kalooban. Bakit galing sa kalooban? Kasi doon mo inipon yun eh. Tayong mga magkakapatid, dapat lagi tayong nag-iipon eh. Ipon tayo ng ipon nung mga bagay na kabutihang itinuturo sa atin. At yun naman ang obligasyon ng nagtuturo at ng pangangasiwa ng iglesia na bigyan ng mga kabutihang maiipon at masisinop sa puso
ang mga kapatid na tinuturuan. That we must, as stewards of God, must supply everything good to the members of the church so that they can accumulate it in their hearts para habang tayo ay nabubuhay, nakakapag-ipon tayo ng mga kayamanang panlangit yan eh. Hindi na nahuhukayan ng magnanakaw eh. Hindi rin niya na sinisira ng kalawang at tanga. Bakit? Nasa puso mo yan eh. At yung kayamanan na yan, nakalista sa langit yan. Lahat ng kabutihang ginagawa natin, inililista sa langit eh. Kaya nga pagdating ng wakas, ahatulan tayo sa ating mga gawa. Kasi yung gawang kabutihang ginawa natin sa lupa na nanggaling sa ating puso, inililista yon sa aklat ng buhay. 20:12 ng Apokalipsis. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakatayo sa harapan ng luklukan. At nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Kaya yung gawang kabutihan na inipon natin sa ating puso, nakasulat yon sa langit. Kaya tinatawag yung kayamanan sa langit. Pero ang tipunan yung puso. Lahat ng kabutihan, pag-ibig, awa, katarungan, iipunin natin yun sa puso. Itinuturo sa atin yon linggo-linggo, ting may pagkakatipon. Lahat ng gawang kabutihan, sabi dun sa 3:17 ng ikalawang Timoteo, Sis Luz, Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. ayun, lahat ng gawang mabuti itinuturo sa tao ng Diyos sa loob ng iglesyang totoo. Sasagana ng sasagana sa puso mo yun, lahat ng kabutihan. Kung iniipon mo yun, sabi kasi, huwag kayong magtipon ng kayamanan sa lupa eh. Magtipon kayo ng kayamanan sa langit. Di ibig sabihin, obligasyon nating magtipon. Kaya matitipon ng matitipon yun sa ating puso. Bawat kabutihan, bawat mabuting asal, bawat mabuting gawa, budhi, mabuting kaisipan, mabuting pakikisama, itinuturo sa atin sa ating pagkakatipon, iipunin mo nang iipunin yun sa puso mo. Ano? Malilinis ka ba, Sis Luz? Tiyak na malilinis po talaga pagka yun ang 20:19 ng awit. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Malilinis ka ba o hindi? Malilinis po. Pag inipon mo ng inipon bawat kabutihang itinuturo sa'yo, ang tao ng Diyos, para maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Pag tinuturoan kang lubos, hindi ka magkukulang sa anumang gawang mabuti. Maiipon sa puso mo yon on the proper time and on the proper place, in the proper manner. Pwede kang humugot ng kabutihan na yun sa puso at ilimos mo sa kinauukulan. Yon ang paraan ng Diyos para malinis sa atin ang lahat ng bagay. Amen po. Panahon na may nanunukso sa yung ibang babae, naturuan ka ng aral na ibigin mo yung asawa. Huwag kang maglililo sa asawa ng iyong kabataan. Naturuan ka nun. Doon sa panahon na mahuhulog ka na lang sa pambababae o pagtataksil sa asawa mo, pwede mong hugutin yung kayamanang nasa puso mo. Katarungan ba itong gagawin ko sa asawa ko? Mahal na mahal ako tapos pagtataksilan ko. Katarungan ba ito na yung asawa ko nagbubuhat ng hollow block sa Saudi? Di 8 hollow block. Halos lumuwa ang bayag ng asawa ko. Halos magkaroon ng luslos. Kabubuhat. Tapos yung pinadalang pera sa Pilipinas, ipanlalalaki ko. Hindi katarungan yun. Tama ba, Sis Luz? Tama po.
O, kaya, dun sa oras na kailangan na tinutokso ka ng demonyo, maalala mo yung kabutihan sinabi ng Diyos. Hindi ka madadala ng kasamaan. Malinis ka lalabas. 2:15 ng Malakyas. Pakibasa mo. At di baga siya'y gumawa ng isa, bagaman siya'y may labis na espiritu? At bakit isa? Kanyang hinanap ang lahing makadiyos. Kaya't ingatan ninyo ang inyong kalooban at huwag nang manglilo laban sa asawa ng kanyang kabataan. May ituturo ako sa inyo, kapatid na Luz, kapatid na Melano, at sa kapatiran. Gusto mo yung lahing makadiyos? Opo. Makapagpundar ka ng pamilyang makadiyos? Opo. Huwag kang magtataksil sa asawa mo. Opo. Huwag maglilo laban sa asawa ng kanyang kabataan. Yung salitang paglililo, pagtataksil yon. Gusto mo na ang mga anak mo maging mga anak na makadiyos. Maging tapat kayo sa isa't isa, kayong mag-asawa. Opo. Makikita mo, magkakaroon mula sa pamilya mo ng isang lahing makadiyos. Amen po. Ngayon, may problema sa anak. 5 taon, 10 taon, nako mga lumalaban na ang mga anak. Mag-isip kayo, mga kapatid, siguro, somewhere in my youth or childhood, I must have done something good. Kung meron ka ipinundar na mabuti, aanihin ng anak mo yun eh. Opo. Pero kung halimbawa, samantalang yung anak mo ay lumalaki, kayong mag-asawa ay walang ginawa kundi mag-away araw-gabi. Taksil yung lalaki sa babae, taksil yung babae sa lalaki, nagpupundar ka ng isang pamilyang makademonyo. Totoo po. Kasi, ang pagmamantini at pagpupundar ng isang pamilya o lahing makadiyos, dapat tapat ang isa sa isa't isa. Yun. Kasi kaya nga siya gumawa ng isa eh. Hindi, marami naman siyang espiritu. Pwede naman siyang gumawa ng 100 Adan, 100 Eva. Mahihirapan kang mag-produce no ng lahing makadiyos eh. Kung sino-sino kasi pinanggalingan eh. 100 ng Adan, 100 ng Eva, o 1,000 Adan, 1,000 Eva. Pero kung isang Adan lang, isang Eva, mamamantini yung lahing makadiyos. Kung tapat si Adan at si Eva sa kanilang sarili, sa isa't isa. Naintindihan mo yun, Radmel? Amen po, kapatid na Eli. Napakaganda pong katwiran po ito, kapatid na Eli. Talagang sikreto po pala yun nung pagbuo o pagtatag ng makadiyos po na sambahayan, yung pananatili ng pagtatapat sa isa't isa ng mag-asawa, kapatid na Eli. Salamat po sa Diyos. Ayun. Kaya, lahat ng mga aral na napapakinggan natin, ting magkakatipon, ting pasalamat, kita mo na yan, kumulog pala sa apalit, may affirmation na naman uli ang Diyos o sa sinasabi natin. Basis, Luis? Opo, malakas po, Brother Eli, yung kulog, na kaya nagpalakpakan ng mga kapatid po. May narinig dito eh. Pagka meron tayong pinag-aaralan na kinukumpirma ng Diyos, magita lang, kulog eh. Opo, amen. Kaya kung halimbawa, gusto nating maging malinis tayo sa lahat ng bagay, mag-umpisa tayong mag-ipon ng lahat ng kabutihang tinuturo sa atin, ting magkakatipon tayo. Tapos sa tamang pagkakataon, ilimos natin yun. Luz. Amen po. Totoo po yan. Napakaganda po nun. Sa tamang pagkakataon, kakailanganin yun eh. Kakailanganin yun ng kapwa mo. Yung naipon mong kabutihan sa'yo. At pagka nandun ka na sa akto ng paglilimos o pagbabahagi ng katarungan sa puso, pag-ibig sa puso, yung pananampalatayang nasa puso mo, sa akto ng ililimos mo yon,
mararamdaman mo na kaya mo pala naililimos, nilinis ka na ng Diyos. Ikaw mismo hindi ka na babaero, ikaw mismo hindi ka na magnanakaw, hindi ka na lasinggo, hindi ka na bisyoso, kaya nakakapaglimos ka na. O kapatid, tigilan mo na yung sigarilyo at hindi ka makakakuha ng mabuti dyan. O yan sugal, yan pag-inom. Kaya mo naililimos yun, na ibabahagi mo sa iba. Kasi mismong ikaw, hindi mo na ginagawa yun. Malinis ka na nga, ibig sabihin. Diba ganon, Sis Lou? Opo. Bakit sinabi ng Panginoon Jesus na yay mga bagay na nasa kalooban? Bakit nasa kalooban yung mga bagay na yan? Ang kalooban, puso ba't sinabing yung mga bagay na yan nasa kalooban? Basahin mo nga yung Roma 10:10. Sapagkat ang tao'y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa Saan nandun yung pananampalataya, Sis Lou? nasa puso po. Ayun. Ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid. Para ka matuwid, para ka malinis, para ka maging banal, kailangan yung pananampalataya nasa puso. Tama? Tama po. Ano pa ba ang kasama ng pananampalataya dapat mong ilagay sa puso? 13:13 ng unang Korinto. Datapwat ngayoy nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Nananatili. Nananatili po sa puso. Ayun, hindi nananatili sa Biblia. Hindi. Ngayon nananatili ang tatlong ito. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Dapat nasa puso lahat yun Nasa puso mo yung pananampalataya, sa puso mo yung pag-asa, nasa puso mo yung pag-ibig. Ang katunayan, sa unang Pedro 4, ang sabi ni San Pedro ganito, 4:8. Nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Ang pag-ibig, nagtatakip ng karamihang kasalanan. Malilinis ka ba? Hindi. Malilinis Linis po. ka kasi matatakpan yung kasalanan mo asan yung pag-ibig na nagtatakip ng karamihang kasalanan? Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, ay mag-ibigan kayo naong buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Ayun, asan yung pag-ibig? Nasa puso po. Sa puso. Buong ningas na pag-ibig na galing sa puso. At ang nagiging resulta nun, nilinis ninyo ang inyong mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, ay mag-ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Kaya pala sinasabi ni Kristo, ilimos yung bagay na nasa kalooban. Nasa kalooban kasi yung pinakamahalagang essence ng kautusan katarungan, pananampalataya, pag-ibig, kawang-gawa, pag-asa, nasa puso yan Pananampalataya nasa puso, pag-ibig nasa puso, pag-asa nasa puso, yung kawang-gawa sa puso. Pagka nasa puso mo yan, naiipon ng naiipon, ting makakarinig ka ng aral, naiipon, nararagdagan ng pagkaunawa mo. Dadami ng dadami sa puso mo yan. Islus. Opo. Ang sabi nga ni Kristo, alam mo, sabi niya, Ano po? ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Amen. Lahat ng kabutihan aagos sa puso mo. Kaya pwede kang maglimos Hindi ka kukulangin ng ililimos sa kapwa-tao, sa kaibigan, sa kaopisina, sa katrabaho. Ganun ang ibig ko sabihin. Ang ibig sabihin ng Diyos sa atin,
kung natuto tayong maglimos ng mga bagay na inipon natin sa ating kalooban, galing na sa puso, yun ang paraan para tayo malinis sa lahat ng bagay. Isang lead ni Kristo yun eh. Paano kang malilinis? Ano ang logic? Kasi hindi ka pwedeng maglimos kung wala ka nun eh. Opo. Kaya ba maglimos nang wala ka? Ano ililimos mo kung wala ka nun? Eh, ba, ililimos mo pananampalataya. Eh, kung ikaw mismo hindi sumasampalataya, paano mo maililimos? Eh, kung meron kang pananampalataya, lilinis ka. Ba, may pag-ibig ka. Paano mo ililimos kung wala kang pag-ibig? Eh, di iipunin mo sa iyong kalooban yung pag-ibig. Pagdating ng tamang pagkakataon, may nangangailangan ng pag-ibig, ilimos mo. Halimbawa, nangangailangan yung kapatid mo. Nawala ng trabaho, eh meron kang pag-ibig na naipon sa puso mo. Sa oras na yun eh, walang makakain ng kapatid mo. Sabi na ang salita ng Diyos, dadapwat ang sino mang mayroon ng kayamanan o pag-aari sa sanlibutan ito. Nakita ang kanyang kapatid nangangailangan, on time, nakita mo. Do'y ipinagkait ang kanyang awa. Paano manahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Para makarating ka sa langit, dapat mayaman ka eh. Amen po. Mayaman saan? Mayaman sa mabubuting gawa. Diba? Opo. Na yung mabubuting gawa, kaya kayo maman, inipon mo sa puso mo. Amen po. Hindi ang kayamanan sa lupa ang inipon mo, kundi yung kayamanang ukol sa langit. Mabubuting gawa, nalagay sa puso, na kung mayaman ka na, pag may nangangailangan, pwede kang maglimos. At yun ang sikreto para tayo maging mabuti. Basahin mo yung 27:5-6 ng Kawikaan, Sis Luz. Maigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukubli. Tapat ang mga sugat ng kaibigan, ngunit ang mga halik ng kaaway ay magdaraya. Nakita mo? Ang paglilimos, kapatid, halimbawa, ililimos mo yung pag-ibig, maigi yung saway na hayag kaysa pag-ibig na nakatago, na nakukubli. Pag mahal mo yung anak mo, sasawayin mo. Tama? Tama po. Pag mahal mo yung inaakay mo, sasawayin mo pag mali. Tama? Tama po. Kasi maigi yung saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukubli. So, di yung palang pag-ibig, nasa puso, ihahayag mo yon, isi-share mo yon, ipapadama mo yung pag-ibig mo. Paano? Na pag mali yung kapatid mo, sasawayin mo. Ang paglilimos, kapatid na Luz, ay kung ano yung nasa iyo, ibabahagi mo sa kapatid mo. Yun ang paglilimos eh. Opo. Kung ano yung nasa iyo, ibabahagi mo sa kapwa mo. At para yung pag-ibig maibahagi mo, pagka mali, sumaway ka. Kasi sabi ng salita ng Diyos, mas mabuti yung sugat, mas tapat ang sugat ng kaibigan kaysa sa halik ng kaaway na magdaraya. Ibig sabihin, yung puri lang ng puri sa'yo, hindi sinasabi yung mali mo, kaaway mo yun. Pero ang tunay na kaibigan, pagka mali ka, sasabihin sa yung mali. Yun ang pagpapadama ng pag-ibig. Yun ang paglilimos, Sis Luz. Ibigay mo sa tamang panahon yung kailangang saway, ibigay mo sa tamang panahon yung kailangang pag-ibig, ibigay mo sa tamang panahon yung kailangang kawang gawa, at yung ibigay mo sa tamang panahon, ilimos mo sa tamang panahon yung kailangang tulong. Iyon ang pag sinabi ni Kristo na ibigay ninyo o ilimos ninyo ang mga bagay na nasa kalooban, at narito ang lahat ng bagay ay malilinis sa inyo. Malilinis in the sense na para ka makapaglimos, meron ka eh. Para kung nasa iyo yung ililimos mo na pag-ibig, wala kang puot. Sa makatid, yung pag-ibig na nasa yung inipon mo, nag-alis ng puot, nag-alis ng kapaitan, nag-alis ng inggit, nag-alis ng galit, malinis ka nga. Di ba logical yun, kapatid na Luz? Opo, totoo po yun. Talagang wala yung galit sa loob mo kasi nga,
naglimos ka ng pag-ibig. Wala kang Ipon mo nakapanan yung pag-ibig eh. Okay. Naipon mo, bago ka maglimos eh. Naipon mo yung pag-ibig eh. Yung pag-ibig na yun ay mag-aalis sa'yo ng galit eh. Inis. Mag-aalis sa'yo yun ng asar. Mag-aalis sa'yo yun ng inggit. Nasa loob mo na yung pag-ibig na ipon na. Maminis ka na. Kaya nga makakapaglimos ka na eh. At pagka inililimos mo yan, magkakaroon ng divine intervention na yung hindi mo kaya, Diyos naman ang gagawa nun para matupad yung ang tao, ang naglilinis sa Kanya, ang talagang makakapagpasakdal sa Kanya, yung paggawa ng Diyos. Yun ang isang milagro na hinihintay natin sa ating mga pagkatao. Na 25 taon hindi ka napagbawalang manigarilyo ng asawa mo, magulang mo, anak mo. Pero nung makialaman Diyos, nawala yung sigarilyo eh. Nawala yung lasing, nawala yung sugal, nawala yung pagtataksil, nawala yung kalupitan, nawala yung galit, nawala yung inggit. Milagrong napakalaki nun. Mas malaking milagro yun kaysa makakita ka ng isang santo ng Katoliko na lumuluha ng asin. Amen. Kasi yung santo ng Katoliko, binutasan yung ulo, tapos binutasan yung mata, nilagyan ng asin sa loob. Tapos isinil para walang makaalam na may asin. Mamayang konti, yung asin natutunaw yun eh. Ba, lumuluha, ikaw ang mahal na birhen. Nag-ano na yung pare. Mga kapatid, tinan nyo ang mahal na birhen lumuluha. Bakit? Kasi ang kanyang bahay ay hindi maganda. Patayuan natin siya ng katedral. Ayun, nagkaroon ng katedral. Dahil lumuha ang mahal na birhen. Isang milagrong kagaguhan, panluloko sa kapwa. Pero ang napakalaking milagro na nangyari sa mga taong nakapagtipo ng kayamanan sa kanilang puso at natutong maglimos, nawala ang sugal, pambababae, sigarilyo, bisyo, nawala ang kung ano-anong pait ng kalooban, natutong magmahal sa kapwa, nabalik